Eh, maraming babae ngayon para ka nahulog sa impyerno. Pag hindi matututo ng aral ng Diyos ang babae, para ka nahulog sa lungaw na impyerno ng kapahamakan sa'yo. Talaga akala sasabihin, lalagay na po ako sa tahimik. Anong tahimik? Eh, umaga't hapon eh, bubunga nga ang kanong asawa mo. Anong tahimik ang lalagyan mo? Gulo, hinaharap mo niyan. Tapos eh, bubunga nga ang kaparin ng biyenan mo, saka mga binayaw mo, mga hinipag mo. Alam niyo ba, ganun-ganun lang ang pag-aasawa? Kaya yung mga dalagat binata dyan, huwag kayong basta-basta mag-aasawa. Hoy, nagkakamali kayo, akala nyo ganun lang. Makikisama ka sa hindi mo ka mag-anak. Tandaan mo, hindi mo ka mag-anak yan. Hindi mo yung kadugo, hindi mo ka lahi, hindi mo ka pareho ng gusto. Oh, buti kung yung asawa mo na lang pakikisamahan mo, hindi naman pwedeng, kapatid ko, kasi ano pakialam ko, ikaw lang naman ang pinakasalan ko. Pwede ba yon? May kapatid yun. Kung siya mang kapatid noon at may asawan lahat, siya mang bayaw mo at hipag mo. Ha? Eh, may mga asawa yun. De, may bilas ka pa, siyang pa rin. Eh, kung may anak na tiga-tigatlo yun, de 27 lahat yung pakikisamahan mong pamangkin. Nako, alam mo yung mag-asawa, impyerno yan. Pagkawala sa paraan ng Diyos, impyernong malaki yan. Maraming nakaabang sa yung mga dyan, pagkakasalahan at mahirap na titiisin mo. Sumpungan mo na may mabait na babae. Sabi sa Biblia, nakakasumpong ka ng mabuting bagay. Nagtatamu ka ng lingap ng Panginoon. Tuloy natin. Ang kanya wikang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Bakit? Tuloy. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Kita nyo, yung mabait na babae, katiwa-tiwala yun. Iwan mo siya, balikan mo siya pa rin. Mag-abroad ka, 3 taong ka ron, siya pa rin. Hindi ka kakanta nung, napakasakit, Kuya Ed. Di ba may ganun kanta, no? Iniwan yata, 2 lang sila, 3 na siya nung bumalik. Ha? Biro mo, nasa Saudi ka, bubuhat ka ron ng hollow block, di 8. Talagang lawitan dila mo sa hirap. Pagkatapos yung asawa mo rito, meron kasiping sa kama, yung kama na yung binili mo, remittance mo, ang kasiping niya iba, yung pinagpaguran mo, pinakakain sa ibang lalaki, hindi mo mapagkatiwalaan. Sabi sa Biblia, yung mabait na asawa, babae, ang puso ng kanyang asawa, tumitiwala sa kanya. Wala kang alalahanin, tuturututing ka, o kaya ay makikipaglampungan sa iba, o kaya dadayain ka, wala. Talaga naman may ganung babae, katiwa-tiwala. Talagang maraming mga babaeng natuto ng aral, nakita ko mula sa pagkabata ko nag-oobserba na ako ng sinasabi sa Biblia. Pag ang babae natuto ng aral, hindi ka mag-aalala na umalis ka man ng matagal na panahon, ipagpapalit ka sa iba. Totoo siyang magmahal. Sabi sa Biblia, ang puso ng asawa tumitiwala sa kanya. Tapos, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. tanyo, hindi kulang sa pakinabang. Lahat ng bagay sa kanya, pakikinabangan mo. Meron babae, kamang-kama lang, sabi ng lola ko Yung lola kong nasiran, lola ko si Lola Biana. Nako anak, sabi dun sa isang kapatid ko, wag mong pagpatuluyan yung babae na yan, kakapit bahay, kilala ko kaya. Bakit naman ikaw, lola? Hindi naman ikaw makikisama. Sige, ikaw din, kamang-kama lang yan. Nung maliit ako, iniisip ko, ba't kaya ako tawag ni lola dun sa babae na kamang-kama lang? Aba, nung bandang huli nga, hindi napangasawa ng kuya ko yun kamang-kama nga. Abay, alas 9 na ng umaga, tirik ng araw, nasa kama pa rin. Yung lalaki nagluluto ng almusal. Siya para senyora. Pag mag-aasawa ka't ganun, na walang pakinabang. Nasa Biblia, sa kanya'y di kukulangin ng pakinabang. Wala kang mahahanap na pakinabang na wala sa kanya. Bakit? Tuloy natin. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Tamo, ginagawa niya ng mabuti yung asawa niya at hindi kasamaan. Kailan? Pag may sweldo? Pag may sweldo? Meron babae, mabuti pakitungo sa'yo pag buo sweldo mo Di ba? Pupunasan ka pang pawis, dear na.
Buong sweldo, marami. O talaga itong deal ko ito, inahaplos-haplos. Pag wala ang sweldo, ba't kulang to? Eh, paano magkakasya babayad laki aling eh? Pag wala na matitira dyan, napakawalang yan mo sa mundi nila. Dal-dal na yan. Mumurahin ka pa. Siguro ng babae ka, no? Eh, yung babae sa Biblia, na babaeng galing sa Diyos, hindi siya kukulangin ng pakinabang.